Amen? We are here today because of Jesus. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Dadako muli tayo sa pinakamalagang sandali. No? I hope na matapos ko, no, maka 3 puntos lang tayo. Amen. No? Karamihan ng preaching, isang puntos lang, ano? Hindi ko na mabalikan yung 2-3 puntos. Amen. Pag-pray natin na matapos natin ang 3 puntos. Amen. Dito lang po tayo sa isang John, ang ating text for today is in John chapter 8 verse 31 and 32. John 8. Diyan natin, kung maganda yung basahin natin yung pinaka-context, no? John 8. Isimulan natin sa verse 30. Hanggang 36 yan. Para makuha natin yung maliwanag ang salita ng Diyos. Okay, basahin po natin ang salitan. Amen. Beginning verse 30. Sa mga kasama natin dyan sa live stream, sa mga tahanan, no? Ayan po, ano? Basahin natin ang salitan. Ang verse 30, ang sabi dito, and he speak these words, many believe on him. Believe on him. If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. To any man, how sayest thou, he shall be made free? Jesus answered them, verily, verily I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. If the Son, sabay-sabay natin basahin, if the Son therefore shall make you free, ye shall free indeed. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos sa masalangit. Thank you, God, for your words that we have read today. Holy Spirit of God, help the servant to expound thy word, and we apply this unto wisdom. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way or very special way through your word to God. And use your servant this morning. And send us revival, O God, through your words, O God. And whatever accomplished today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And dalahin ko Diyos sa mga kasama namin sa live stream ngayon. And pagpalain mo po sila sa pakinig ng salita. Give us attentive spirit, O God. Halisin mo ang mga distraction sa aming paligid. Salamat, Panginoon, at purihin ka, dakilain ka, O Diyos. At ngayong umaga, and your name may be magnified, you be lifted up today, the name of Jesus Christ, Panginoon. Kaya gabayan mo kami, Diyos, habang kami nag-aaral ba ng Espiritu, pagkaluban mo kami ng yung understanding ng inyong mga salita, and give us attentive spirit today, O God, at alisin mo mga hindrances sa aming paligid, and maging focus po kami sa inyong mga salita ngayong umaga. And linisin mo aming puso, maging malinis kaming sidlan, anumang bahid ng kasalanan, pagkukulang, pagkasala laban sa inyo, linisin mo kami, O Diyos, patawarin. At maging handa sa pagtanggap ng inyong mga salita, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ngayong umaga. Patawad anong pagkulang, pagkasala laban sa inyo. And dalayan ko, Diyos, ikaw po ang maitaas namin ngayong umaga sa aming pananambahan ngayong umaga, O Diyos. Ang lahat ito aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mapupo tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos in verse 31. If ye continue in my word. No. Ito rin yata ang title ni JB ng last Sunday, no? If ye continue in my word. No. Ha? Continue in the faith pala. Ito naman ang mensahe natin ngayon. Dito natin kukunin. No. The reason to continue in my word. Amen. Reason to continue in my word. Amen. Mga dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy sa salita ng Diyos. Then ye are my disciples indeed. Amen. Continue in my word.
No? Yan po, yan ang ano yan yung salita, no? Nating pagbulay-bulayan. Continue in my word. Amen. The word of Jesus Christ. Amen. No? In this particular verses that we read, Jesus admonished to the Jews who believe Christ, the Son of God. No? Sinabihan niya yung mga tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos. No, sabi ng Panginoon, kung kayo ay anak ng Diyos, mananampalataya, kayo ay mananatili sa aking mga salita. Ano? Ay, okay, ano muna? Nagana yung ano ko. Huwag dito muna. Manatili sa aking salita. Magpatuloy sa aking mga salita. Yan po ang palatandaan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Kasi marami ang nakapakinig sa panahong ito sa ating Panginoong Jesucristo. Many also heard the word of God, the word of Jesus, pero hindi sila nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, no, Jesus admonished them, no, warned them, no, sinabi ng Panginoon, no, to prove their faith by their faithfulness. Amen. Yan po. Makita natin ang tunay na mananampalataya, tunay na ligtas. Makita natin, masukat natin yan sa katapatan, sa kanyang salita. Amen. Lagi yan nauuhaw ng salita ng Diyos. Laging naghahanap ng salita ng Diyos. Yan po, no, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung kayo ay nanampalataya, no, sa Panginoong Jesucristo, i-prove ninyo ang inyong panampalataya na kayo matapat sa aking mga salita. Amen? No? Ito ang tanda natin, ang tunay na manampalataya, no? Faith in Christ makes one a child of God. Amen? Make us a child of God. Ang pananampalataya, kaya ka naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Amen? Yan po, kaya nang dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas. Hindi lang basta naniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo na kapatid. Kasi marami sa ngayon ay naniniwala din, nanampalataya din sa ating Panginoong Jesucristo. Sa soul winning, mga kapatid, kahit sinong mga tao, tanungin mo, sila ay nanampalataya, sila ay naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ngunit pag tinanong mo, bilang naniwala sa Diyos, ikaw ba ay 100% going to heaven when you die? Yun lang. Anong sagot? Walang nakakalam niyan. Amen? Maraming mga sagot, malalaman mo na lamang yan pag ikaw ay namatay na. Eh sabi ko, nung buhay ka pa, tinanong kita, hindi mo pa alam. Eh lalo na kung patay ka na, paano pa kita matanong? Wala na. Amen. Hindi mo alam. Amen. Nung buhay ka, hindi mo alam. Eh lalo na patay ka. Lalo mong hindi alam, no, na ikaw pala ay patungo na sa impyerno. Kaya marami nagsasabi, sigurado ako sa langit. Bakit? Kasi wala naman akong nagrabyadong tao. Amen. Hindi naman ako nagnanakaw. Wala naman akong ginagawang masama sa kapwa. Kasi siguro ako sa langit ako pupunta. Hindi po yan ang basihan, no, ng ating Panginoong Jesucristo. These people believe Jesus. Amen? But they don't know the assurance of heaven. Amen?
Maraming mga tao ngayon naniwala din sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tanong kayo sa soul winning, lahat ng taong yan naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit dadaan ka sa nagiinom man, naniwala rin sila sa Panginoong Jesucristo. Dadaan ka sa sugalan, naniwala din sila sa ating Panginoong Jesucristo. Maging ang diablo, naniwala din sa ating Panginoon. Amen? Naniwala nag-amen. Naniwala din ang diablo. Tingnan nyo sa James 4:19. And the devil believed that there is one God, and he trembled. Amen. James 2:19. Ang mga tao sa paligid, naniwala din sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang diablo, naniniwala din. Paano yan? Amen? Kaya hindi sapat ang ating paniwala. Tama ba yan? James 4:19. And the devil believed. Tingnan natin, maganda. Believe that there is one God. Ipalas mo nga sa TV yan. James 4:19. 4:19? 2:19? Sige nga. 2:19. Ha? 2:19 ba? Sige, isulat mo dyan. James 2:19. Thou believest thou that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Believe that there is one God. Ang diablo, naniwala, isa lang ang Diyos. Ang mga tao, maraming Diyos-Diyosan, thousands of gods. Amen. Ang diablo, isa lang ang paniwala niya, na isa lang ang Diyos. Amen. Sipin mo yan, no? Ang diablo, isa lang ang paniwala niya. And he tremble. Amen. Yan po, no? Kaya yun, tanda natin, no? The devil believe, no? Naniwala din sila ang mahalaga ay mayroon tayong panampalataya at katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Sa aming mga kaibigan na kasama namin ngayon sa live stream, kung hindi ka lang basta-basta naniwala, kailangan mayroong katiyakan 100% na ikaw ay pupunta sa langit. Amen. Kung hindi mo 100% tiyak ang langit, sigurado 100% ka tiyak mo impyerno. Amen. Kasi dalawa lang po ang puntahan ng tao. Wala pong purgatorio. Amen. Dalawa lang. No. What we need is faith for our salvation. Amen. Lagi kong inuulit, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God. Through faith. Amen. Sa panampalataya lang ang ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya hindi sa bautismo, hindi sa paggawa ng mabuti, is only by faith makes one a child of God. Maliwanag, ano? Kailangan, no, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Na mayroong panampalataya na kaya kang iligtas sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan, no? Through faith. No? Kaya po, yan ang dahilan kung bakit tayo na mayroong katiyakan ng langit. Because we receive Jesus Christ by faith. And we are now a child of God. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, paano natin mapatunayan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ikaw ay anak ng Diyos. No? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, patunayan mo, if ye continue in my word. Yan po ang sukatan ng tunay na ligtas, mga kapatid. Kaya nga ang tao, pag tunay na ligtas yan, mga kapatid, babalik yan sa ating Panginoon at babalik yan sa kanyang salita. Babalik. Oo.
Kaya babalik yan. Yan ang palatandaan na tunay na ligtas. So, kaya maraming nagpapakounsel sa akin, Pastor, paano yan? Pag nabalik yan, tunay na anak ng Diyos yan. Pag hindi na bumalik, ay wala tayong magagawa doon. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, kahit sa pupunta yan, kahit ilang paso ng dyablo yan, babalik yan. Oo. Babalik yan sa Panginoon. Babalik yan sa kanyang mga salita. Oo. Kasi kung hindi na makabalik yan, matuluyan na yan ni Satanas na lampaso. At hindi na yan makabalik. Amen. Kaya ang Kristiyano, tunay na Kristiyano, gagawa ng paraan yan. Babalik ako. Oh, babalik ako sa Panginoon. Walang mangyari sa akin pag wala ako sa salita ng Diyos. Sasabihin niya yan, ayaw ko na bumalik sa dyablo. Gusto ko na bumalik sa salita ng Diyos. Magpapatuloy yan sa kanyang salita. No, ipanalangin mo lang makabalik. Makabalik pa. Kasi marami na hindi nakabalik. Natuluyan na ng dyablo. Kaya may tinatawag na premature death. Oo. Minsan na talagang kalooban ng Diyos na mamatay yung taong yan. Hindi pa kalooban ng Diyos, mamatay siya. Oo. Kalooban niya. Sinunod niya ang kanyang kalooban. Hindi siya bumalik sa salita ng Diyos. Yan. Natuluyan ni Satanas. Ang tawag yan, permissive will. Pinayagan na lang ng Diyos na siya mamatay. Oo. Kasi ayaw niya nang bumalik. Yan po, mga kapatid. Kaya pag natapos ang grace period ng Diyos, may grace period ang Panginoon. Amen. Pag nasagad na ang Diyos dyan, nako po, huwag nating sagarin ang biyaya ng Diyos. Sa panahon ni Noah, kapatid, natapos na ang grace period ng Panginoon. Nagpadala na ang Diyos ng flood. At marami na napapahamak. At gusto nilang bumalik doon sa ark, wala na. Hindi na makabalik, kapatid. Kaya huwag nating abusuhin ang grace ng Diyos. Baka yan na hindi mo alam, yun na pala. Nasa dead end ka na pala ng grace ng Panginoon. Kaya bumalik loob ka na. Continue in my word. Bumalik ka na sa salita ng Diyos. Amen. Bago mangyari ang lahat. Amen. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, tunay na ligtas, ay magpapatuloy yan sa kanyang mga salita. Babalik yan sa kanyang salita at susunod yan sa salita ng Diyos at ipamuhay niya ang salita ng Diyos. Kasi kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano at tayo nagpapatuloy sa kasalanan, aba sabi ng ating binasa kanina sa John chapter 3, nagpapatuloy tayo, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Sa John chapter 8, basahin natin muna, If the Son, sabi rito, and Jesus answered, verily I say unto you, in verse 34, whosoever committed sin is servant of sin, and the servant abideth not in the house forever. Amen? Hindi tatagal sa simbahan ang hindi tunay na anak ng Diyos. Abideth in the house forever. Aalis yan. Mawala yan sa simbahan. Kaya marami na tayo nasiran, marami na tayo invite, marami na baptize. Hindi sila nag-abide sa house of God. Bakit? Hindi sila tunay na anak ng Diyos. Yan ang nakakalungkot, nakasimba na. Amen. Nasa bukana na ng langit. Na impyerno pa. Amen. Meron akong naisiran, ayaw magtanggap-tanggap. Sabi ko, nasa bungana ka na ng langit. Oo, nanginginig pa. Tanggapin mo na si Jesus. Hindi siya naniwala kay Jesus. Kasi si Jesus, maliit na Diyos. Sige, sabi ko, kahit si Jehovah, tanggapin mo. Ayaw pa rin. Ibiro mo, si Jehovah na ayaw pa rin tanggapin. Sabi ko, saan ka pupunta? Si Jesus, ayaw mong tanggapin. Si Jehovah, ayaw mo rin tanggapin. Sino ang gusto mong tanggapin? No. Kaya mga kapatid,
sa bukana na ng kaligtasan? Wala pa. Bakit? Hindi niya tinanggap ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, check mo yung buhay ng taong yan. Wala. Pariwara ang buhay niya. Amen. Walang salita ng Diyos. Amen. Kaya ang tunay ka anak ng Diyos, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Hindi ka maging alipin ng kasalanan. Sabi dito, servant of sin. Whoso committed sin is a servant of sin. Hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. No. No. Makita sa ating buhay ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Kaya kung hindi makita ang salita ng Diyos sa ating buhay, check your salvation, kapatid. Kawawa tayo, kapatid. Nagkukunuri ka lang na nagsisimba. Pag Sunday, banal ka. Pag Lunes, hanggang Sabado, ang buhay natin ay katulad ng dyablo. Nakatanikala ka pa rin sa dyablo, sa kasalanan, kapatid. And you are slave, you are still bondage of lust and sin. Ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Nag-enjoy ka pa rin sa kasalanan. Dapat, kapatid, kung ikaw ay tunay na ligtas, ang sabi ng verse 32, you know the truth. Nagsumpungan mo na ang katotohanan, and the truth shall make you free. You have freedom. Amen. To listen to the Word of God. You have freedom to obey the Word of God. To follow God, to follow His Word. You seek to serve the Lord, and you continue in the Word of God. Yan po. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi ka na kontrolado ni Satanas, kapatid. Ang nagkokontrol sa iyo ay ang banal kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi ka alipin ng kasalanan. Dahil ikaw ay napalaya na. No? Na dati ikaw patay. Hiwalay sa Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1. Ye are quickened. No, ye are quickened. Yet ye are dead. Ikaw ay dating patay espiritual. Nung ikaw ay naligtas, ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay. You know, ye are quickened. Past tense. We're dead in trespasses and sin. Ang ating kalagayan dati, tayo ay patay espiritual, nagkasala laban sa Diyos, and now hath He quickened. Ikaw ngayon ay buhay na espiritual. Amen? No? Kasi yung patay, kapatid, you are spiritually dead. Man, God made you alive. Na dati tayo, kapatid, in verse 2, makita natin verse 2, na ikaw ay lumalakad sa sang-ayon sa sanlibutan. Amen? In the time past, you walk according to the course of this world. Yan ang buhay nating kapatid. Kung ano ang buhay sa sanlibutan, yan ang ating buhay. Amen. Ang ating sinusunod, the prince of the power of the air. Sino yung prince of the power of the air? No other than Satan. Makapangyarihan. Amen. Ang dyablo. Hindi natin nakikita, pero makapangyarihan. No? And the spirit that now worketh in the children of disobedience. Yan po ang espiritu ni Satanas. Yan po ang nagtatrabaho sa atin para hindi tayo sumunod sa Panginoon. Because we are the children of disobedience. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Amen. Kaya malaya na tayo, kapatid. No? Ang tunay na anak ng Diyos ay malaya sa salita ng Diyos at nagpapatuloy sa aking mga salita. Sinusunod ko ang aking mga salita. Sabi niya, sumusunod ninyo ang aking salita. Sabi ng Panginoon, ye continue in my word. Pag sinabing continue in my word, hindi lang kayo nagpatuloy sa salita ng Diyos, nakikinig kayo ng aking mga salita. Yan ang tunay na ligtas. No? Nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng John 10:27, my sheep hear my voice. Ang aking mga tupa pinapakinggan ang aking boses.
My sheep hear my voice. Excited, makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hear my voice. Amen. My sheep. Ay kung hindi ka excited makinig ng salita ng Diyos, hindi ikaw tupa. Baka naligaw ka lang na kambing. Kasi kung hindi ka tupa, kambing ka. Kasi ang kambing takot sa tubig, sa ulan. No. Ang tupa, kapatid, excited sa boses, sa salita ng Diyos. Amen. And I know them that they follow me. Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang tanda ng tunay na ligtas, tunay na tupa ng Diyos. Amen. Kaya anong kailangan pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ano ang palatandaan? Continue in my word. Amen. Kung ikaw ay lumayo sa Panginoon, bumalik ka, continue in my word. Kasi kailangan natin magpatuloy sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, kapatid, papunta sa langit, kapatid. Kailangan natin, habang tayo nabubuhay, kailangan natin ng salita ng Diyos. Ang Matthew chapter 4, a man shall not live by bread alone. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? We need the Word of God. Kaya nga hindi ka lang iniligtas para punta sa langit. Kung ikaw pa ay buhay ngayon, kailangan mo pa ng salita ng Diyos. Amen. Ano ang dahilan kung bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Ano ang number one? No. Bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Number one, the reason why we need the Word of God sa ating buhay Kristiyano. Anong dahilan? Na kailangan natin talaga ang salita ng Diyos. The Word of God is a must sa bawat mananampalataya. Bakit kailangan yan? Oo. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Pag kailangan mo salita ng Diyos, gagawa ka ng paraan. Amen. Kailangan mo ng pagkain, gagawa ka ng paraan. Kahit lockdown, makarating ka sa palengke. Amen. Kahit ilang checkpoint ang daanan mo, lulusobin mo yan para makapakinig ka, makakuha ka ng pagkain. Ganon din sa salita ng Diyos. Amen. Kahit anong harang dyan, makarating ka. Kasi naghahanap ka. Kailangan mo ang nang salita ng Diyos. Amen. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa panahon ito? Number one, we need the Word of God because the Word of God is to fight against tribulation. Yan po. Hindi pa itong tribulation pa. Na parating great tribulation yan. Nawala na po tayo. Pero sa ngayon, tribulation. Dapat hindi tayo malito sa salitang tribulation. Ito ay matinding kahirapan na ating maranasan sa panahon na ito. Hindi ibig sabihin ikaw ay Kristiyano na ay wala ng mga tribulation, wala ng kahirapan, wala ng kapigatian sa ating buhay, kapatid. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos dahil ang mundong ito ay punong-puno ng mga tribulation. Amen. Hindi pa ito. Prelude pa lamang ito ng great tribulation ang mga nangyayari sa mundong ito. Amen. Hindi pa ito great tribulation. Na pag great tribulation, ipadala na ng Panginoon ang kanyang puot, the great wrath of God. Hindi pa niya. Hindi pa yan. Kasi nandito pa tayo. Pag wala na tayo, yan. Pakawalan niya na ang lahat, kapatid. Kaya nga, mayroon tayong tribulation. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Mayroon tayong kahirapan na mararanasan habang tayo nabubuhay sa mundong ito.
Ang sabi ng John 16 verse 33. John 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye have peace. In the world ye have tribulation. Amen. Yan ang nangyari sa mundong ito. Ye have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Yan ang ating encouragement sa pangyayari sa mundong ito. Na lahat ng bagay ay malampasan natin. It came to pass, sabi ng Panginoon. Maranasan ninyo yan, malampasan ninyo yan. Dahil nalampasan ko na. I have overcome the world. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Sa darating, tingnan sa verse 32. Sa verse 32, may mga kahirapan. Amen. Behold, the hour ye is now come. Verse 32. Sabi ng Panginoon sa verse 31, Jesus answered them, do ye now believe? Behold, kayo ay mananampalataya? Oo. Makinig kayo. Darating ang panahon. The hour cometh. Amen? The hour cometh. Sa mga mananampalataya. Ang kausap ng Panginoon dito ay mananampalataya. Sabi niya, kayo ba ay nanampalataya? Sabi niya, makinig kayo. Darating ang panahon. May panahon na darating. Yan. The hour cometh. May oras na darating. Ye shall be scattered, every man to his own. Ito po, nakakalungkot, no? Darating ang panahon. Ye shall be scattered, every man to his own. Magkanya-kanya kayo. Yan, scattered. Magwatak-watak kayo. Magpamilya. Sa church. In his own. And ye shall leave me alone. Amen. Yan ang sinabi ng Panginoon. Iiwan niyo ako. Amen. Sa dating ng mga tribulation, mga persecution, sabi niya, isang araw, iiwan ninyo ang Panginoon. Iiwan ninyo ang simbahan. Yet I am not alone because the Father is with me. Darating ang panahon na maiwalay kayo sa simbahan. Hindi kayo attend sa simbahan. Hindi kayo makarating sa simbahan dahil sa tribulation, dahil sa kahirapan, dahil sa yung kagutuman, famine, kahigpitan, yan. Maghihigpit ang mundong ito. Oo. At hindi ka na makarating sa simbahan. Yan po. Oo. Nakita natin bukas, hindi natin alam kung ano mangyayari. Amen. Kaya dapat hindi tayo mag-scattered. Magsama-sama tayo, manalangin. At masama-sama tayo sa kanyang mga salita. Huwag nating iwan ang Diyos at kanyang mga salita. Huwag nating iiwan ang simbahan. Amen. Kasi doon lang tayo humuhugot ng lakas, kapatid. Sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Kaya wag nating iiwan ang simbahan, ang kanyang mga salita, ang Panginoon, kapatid. Doon lang ang ating pag-asa. Kaya nga sabi niya, these things I have spoken unto you. Oo, darating ang panahon, ang kapigatian sa mundong ito. Pero sabi niya, in me ye might have peace. Pag manatili ka sa akin at sa aking mga salita, bagamat may mga tribulation, mayroon kang kapayapaan. Yan ang maganda sa Kristiyano. Hindi po tayo nag-alala sa mga bagay sa mundong ito, anumang kapigatian ang darating, kapatid. Ang tandaan natin, huwag tayo maiwalay sa Diyos. Yan lang sabi ng Panginoon. Huwag kayo maiwalay sa Panginoon. But in me, have peace. Sa Panginoon lang, mayroon tayong kapayapaan. Ang mundong ito, ang hindi niya kayang magbigay ng kapayapaan. Kapatid. Amen? This world cannot give us peace. Amen. Ang Panginoon lang
makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Bagamat mayroong mga tribulation sa ating paligid sa ngayon, pero salamat sa Panginoon na mayroon pa rin tayong kapayapaan. Malaya pa rin tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Makalaya pa rin tayo makarating sa kanyang simbahan upang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Oo. Mapayapa tayo. Amen? Oo. Yan ang kagandahan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, kapayapaan. Hindi kaya ibigay ng mundo yan. Hindi kaya ibigay ni Presidente Duterte ang kapayapaan. Amen. Oo. Ang kaya niyang ibigay lang ng mundong ito, kaguluhan. Kaya hindi natin alam bukas kung magkaguluhan. Amen. Sa bus pa lang magkaguluhan na eh. Amen. Sa jeep pa lang magkaguluhan na. Kaya mga kapatid, ang bibigay ng Diyos sa atin, kapayapaan. No, na hindi kayang ibigay ni Satanas. Nang sanlibutan ito, the peace that I give unto you, that the world cannot give. The peace of God. Ang sabi ng Philippians 4:7, and the peace of God passeth all understanding. Yan po ang binigay ng Diyos sa atin, kapayapaan. Kaya we have nothing to worry about the things, about the tribulation in this world. Amen. In verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication let your request be made known unto God. Kapatid, ang sekreto lang natin para magkaroon tayo ng kapayapaan ay ang panalangin natin sa Diyos. Ibigay natin lang lahat sa Diyos. Ano mang mangyari, ibigay natin sa Diyos ang mangyayari. Ibigay natin sa Diyos ang gobyerno ng lahat ng mga namumuno sa ating bansa. Idulog na natin sa Diyos. And God is in control of everything. The heart of the king is in the hand of God. Amen. Kontrolado ng Diyos yan. Amen. Pati puso, pati utak, hawak ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, magkaroon lang tayo ng kapayapaan sa gitna ng tribulation. Amen. Ito ang naranasan natin ngayon sa mundong ito. Pero ang binigay ng Diyos sa atin, kapayapaan. Bagamat may kapigatian, kahirapan na ating naranasan, ang mga Kristiyano dapat ay maging mapayapa lang tayo, mapanalanginin, maging matatag, sabi rito, be of good cheer. Amen. Maging matatag lang kayo, sabi ng Panginoon. Dahil mayroon tayong salita ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos bilang Kristiyano, ito po ang ating kalasag. Ito ang ating armas sa panahon na ito to fight against tribulation of this world. We need the Word of God. Kaya nga ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, put on the whole armor of God. Kailangan ang mga Kristiyano ay armado ng salita ng Diyos para tayo lumakas, tumibay. Kaya nga sabi niya sa verse 10 ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, brethren. Ito na, conclusion na. Wala na tayo ibang gawin. My brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Amen. Ano ang nagpapalakas sa atin ngayon? Saan namugot tayo ng lakas? Sa salita ng Diyos. Put on the whole armor of God, that He may able to stand against the wiles of the devil. Kahit anong target ni Satanas sa mga Kristiyano, kapatid, isukbit natin, isuot natin ang armor of God, which is the Word of God, to stand against tribulation. Ano man ang pakana ni Satanas. Sa panahon na ito, humarap tayo sa kapigatian. Ang kailangan natin, magpatuloy sa salita ng Diyos. Na ito po ang magpalakas sa atin. Sa ngayon, kapatid, ito yung magpatibay sa atin sa panahon ng kapigatian. Ito ang magpalakas sa ating kapatid. Sa pagharap ng kapigatian sa mundong ito.
isukbit. Put on the whole armor of God, mga kapatid. Ito po. The powerful armor, which is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ba sword? Anong sabi ng Hebrews 4:12? Sword. Dapat laging sukbit mo ang tabak ng salita ng Diyos. Because the Word of God is quick. Pag sinabing quick, alive, revive. If you continue to listen to the Word of God, you will be revived. Amen. And powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, the joint, the marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya niya pasukin ang lahat ng bahagi ng katawan, mula kaluluwa, mula puso, hanggang ating kaisipan. Kaya niyang pasukin ng salita ng Diyos. Amen. Two-edged sword. Amen. Double blade ang salita ng Diyos. Amen. Kaya lagi nating isukbit, isuot to fight against tribulation. Huwag mahiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dito tayo humuhugot ng lakas sa salita ng Diyos lamang, kapatid. Ang mundong ito, ano ang gagawin ng mundong ito? Pandemic na ito, tatakutin tayo, kapatid. Amen? Ano ang ibibigay niya sa atin? Fear. Amen. Pag nanood ka ng balita, naku, matatakot ka. Amen. Kaya pag nakarinig ako ng mga balita na ganyan, sabi ko, patayin niyo muna yan. Ayaw kong makinig. Ayaw kong malason. Oo, magkaroon ng takot ang aking isip. No, huwag tayong makinig dyan. Ang pakinggan natin ang makapangyarihan na salita ng Diyos, na yan ang magpalakas sa atin. Huwag nating payagan ang mga masamang balita ng social media para tayo manghina spiritual, manghina ang ating physical immune system. Kapatid, magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng worries, magkaroon tayo ng negative mind. Yan po ang magpahina sa atin ng ating immune system. Amen. Oo. Salita ng Diyos ang magpalakas sa atin, magprotect sa atin. Oo. Hindi po ang anumang mga nilalagay ng mundong ito sa katawan ng tao. Amen. Oo. Ang armas nating mga Kristiyano sa pagharap ng tribulation, sa kahirapan, sa pandemic na ito, continue in my word. Huwag mo hiwalay ang salita ng Diyos sa iyong buhay para ito ang magpatibay sa atin sa ating pananampalataya. Keep on listening to the word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, in Romans 10:17. Amen. In Romans 12. Hindi lang magkaroon ka ng kapayapaan. Amen. Magkaroon ka ng kagalakan sa pagharap ng tribulation. Amen. Oo. Masaya ka. Kahit ang paligid natin ay punong-puno ng mga bad news tungkol sa kahirapan. Ano mang mangyayari sa mundong ito. Ano ang sabihin sa Romans 12 verse 12? Romans 12 verse 12. Rejoice, sabi diyan. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Rejoicing in hope. Maging masaya ka kasi mayroon tayong pag-asa. Ang inaasahan natin ngayon ay ang ating Diyos. Yan lang po ang ating pag-asa. Hindi po baksin ang pag-asa natin. Ang Diyos ang pag-asa natin, kapatid.
Kahit may vaccine ka, kung wala ang Diyos, kapatid, delikado pa rin. Patient in tribulation. Yan po ang kailangan natin, kapatid. Magpatuloy ka lang sa salita ng Diyos. Let us have patience in listening to the Word of God. Patient in coming to church. Patient in prayer. Continuing instant in prayer. Yung word na instant. Hindi instant kape. Instant prayer. Minsan, mas marami pang instant kape kaysa prayer. Samahan mo na ang kape ng prayer. Makangiti ka habang ang mundo ay mayroong tribulation. May kahirapan. Amen? Yan po. Number 2 na. Ay, number 2 na. Yan na, makakuha tayo ng number 3. Number 3, 2 Peter 2:9. Basahin ko muna ang 2 Peter 2:9 para magkaroon kayo ng idea. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment, to be punished. Parusahan ng Diyos ang mga tao, amen, na ungodly. Amen. Kung ang mga tao may plano sa mundong ito na masama, isang araw, there is the day of the unjust, the day of judgment, to be punished. Parusahan sila ng Diyos, kapatid. Pero tayo mga Kristiyano, na kapatid, sa panahong ito, ang salita ng Diyos, ang kailangan natin, continue in my word to fight against temptations. Amen. Temptation. Kasi sa sanlibutan ito, maraming temptation. Maraming tukso sa sanlibutan ito. Pwede kang matukso sa panahon nga ito na ikaw ay lumayo sa Panginoon. Matukso tayo sa sanlibutan. Pero tandaan natin, ang Diyos ay matapat. Alam niya kung ikaw namumuhay ng godly, kaya niya kang iligtas sa panahon ng mga temptation ni Satanas. Amen? Makita natin yan sa buhay ni Lot. Hindi natin basahin. Sa buhay ni Lot, kung paano siya iniligtas ng Panginoon doon sa lugar ng mga temptation. Niligtas siya doon sa Sodom and Gomorrah, na yan ay lugar ng mga tentasyon, ng tukso. Doon sa Sodom and Gomorrah, lahat ng tukso, at doon pumunta si Lot. Isipin mo yung kapatid, no? Nakakalungkot, no? Doon dinala ni Lot ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, sa lugar ng mga temptation. Yun. Sa Sodom and Gomorrah, the place of wickedness, the place of temptation. Amen. Pero makita natin, kapatid, ang katapatan ng Diyos kay Lot. Inalis si Lot doon sa lugar ng mga temptation, kapatid, at pinarusahan ng Diyos ang mga taong makasalanan sa Sodom and Gomorrah. Isipin mo, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, namumuhay ka sa Sodom and Gomorrah. Amen. Pag pinaulanan yan ng asopre ng Diyos, kasama ka. Amen. Oo. Mayroong isingit ko lang, mayroong Kristiyano, na ang sabi ng pastor niya, umalis ka na dyan kasi napaligiran ka ng mga temptation. Doon siya nakatira, nag-upa ng bahay sa lugar ng mga addict at drug poser. Nagkaroon ng ano tawag yan? Ni-raid ang lugar.
Nandoon siya sa taas nakatira. Yung adik sa baba. Nung niread, kasama siya. Kristiyano yan. Humingi ng tulong sa atin. Sabi ko, kapatid, hindi ko kaya ang iyong kaso. Inadvisean ka na ng pastor mo na umalis ka na dyan sa lugar kasi lugar yan ng mga wickedness. Hindi yan lugar ng Kristiyano. Pero nanatili sa doon, kapatid, na-read ng mga pulis, kasama siya. Iwan ko lang ngayon kung nakalabas na. Amen. Kaya kami nagpipris ng salita ng Diyos, kayo magpatuloy salita ng Diyos para hindi kayo makapasok doon sa kulungan. Dahil pag sa kulungan kayo, mahirap na kayo ilabas. Amen. Kaya ang tinuturo namin ng salita ng Diyos para hindi ka doon makapasok. Kasi pag nakapasok ka, hindi na namin kayang ilabas. Kahit lahat kami manalangin sa iyo. Amen. Kaya continue in my word. Kaya sila kinuha ng Diyos sa lugar ng makasalanan. Inalis siya doon. Amen. Sino ang naiwan? Yung kanyang asawa. Bagal-bagal ang kanyang asawa. Amen. Magpaulan na ang Diyos ng asopre sa langit. Ay nagme-makeup pa si Mrs. Lot. Amen. Hanggang naiwan ni Brother Lot ang kanyang asawa. Amen. Nag-iisip pa siya. Sabi ng Panginoon, aalis kayo dyan. Huwag lumingon. Si Mrs. Lot lumingon. Lilingon niya ang kanyang bahay. Tiningnan niya ang kanyang bahay. Ang kanyang mga garden. Ang kanyang mga bulaklak. Ang kanyang mga refrigerator na punong-puno ng mga pagkain. Tinitingnan niya. Ayun. Naging pillar of salt si Mrs. Lot. Because of her materialistic, kapatid. Amen. Doon pa rin siya nakatingin. May tribulation na, kapatid. May paghihirap na. Nakatingin pa rin siya doon sa material na mga bagay. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging materialistic. Huwag tayong lumingin sa mga bagay na sanibutang ito. Amen. Manatili tayo sa kanyang mga salita. Amen. Doon tayo magtiwala sa Diyos na natagumpayan na ng Diyos sa panahon. Matagumpayan natin ang panahong ito ng tribulation. Matagumpayan natin ang mga temptation, kapatid, sa sanibutang ito. Ito lang ang panangga natin, salita ng Diyos sa panahon ng tukso. Amen. Kasi ang dyablo talagang tutuksuin ka. Amen. Hindi sa titigil hanggat hindi ka matukso. Hindi sa lalayo sa tukso. Ikaw ang lalayo sa tukso. Huwag kang maniwala sa awitin ni Imelda Papin na utukso, layuan mo ako. Hindi po kailanman ang tukso lumalayo. Ikaw na, kapatid, ang lalayo sa tukso. Kasi yan talaga ang trabaho ni Satanas, manukso hanggang ikaw bumigay at masira ang iyong buhay. Amen. Huwag mong sabihin, Pastor, malakas kaya ko yan. Ang Panginoon, tinukso rin ni Satanas. Amen. Makita natin, Matthew chapter 4, verse 1 to 10, nandyan ang tukso si Satanas. Tinukso niya ang Panginoon. Aba, kapatid. Oo. Ang Panginoon nga tinukso. Ikaw pa kaya? Nabihira ka lang nagsisimba. Nagsisimba ka lang dahil mayroong kang prayer request. Amen. Nagsisimba ka lang dahil may kailangan ka sa Diyos. Oo. Ay, ang Panginoon nga tinukso. Ikaw pa kaya? Nabihira ka lang makita sa simbahan. Amen. Tuwing anniversary lang. Amen. Tuwing Christmas lang. Magsimba ka. Tapos ng Christmas, yon, balik ka na ulit. Wala na. Merong temptation dito sa sanlibutan bilang Kristiyano.
We are subject to temptation. How to fight temptation? Fight temptation with the Word of God. Amen. Alam mo, tatlong bagay ang temptation ng Panginoon. There are 3 crucial areas in our life. Saan tayo atakihin ni Satanas? In our physical needs. Sa ating pangailangan, our desire, our possession, and pride. Yun. Tatlong P. Physical needs, possession and power, and pride. Yan. Doon tayo titirahin ni Satanas. Satan attack physical needs. Amen. Pag wala nang laman ang pitaka mo, pag nagutom ka na, pag wala ka ng bread sa pitaka mo, naku po, Satan will attack you through these physical needs, through these material needs. Amen. Look at Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Jesus was tempted by the tempter, no other than Satan. Amen. Verse 4. Kaya nga binabanggit natin, ang sabi ng Panginoon, and he answered and said, it is written. Sinagot ng Panginoon si Satanas. And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out of the mouth of God. Amen. Oh. How to fight temptation? The written word of God. Amen. Batuhin mo yan ng salita ng Diyos. Si Satanas. Anong sabi ng Panginoon? Bakit? Kasi sa panahon na ito, in verse 4, Jesus was hungry and weak after fasting 40 days. Think about 40 days. Fasting ang Panginoong Kristo. Tapos tayo, wala man lang fasting, laging feasting. Amen. Ang Panginoong Kristo, 40 days nag-fasting. Oo. Inakit pa ni Satanas. Ay tayo, wala. Laging busog ka. Oo, ng mga bagay sa sanlibutan. Amen. Laging busog ang mga mata mo sa panonood ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, wala ka ng gana ng salita ng Diyos. Bakit? Pastor, bakit inaantok ako pagsalita ng Diyos? Pero yung mga palabas, naku po, kahit madaling araw na, hindi ako inaantok. Kasi kapatid, busog na ang iyong sarili ng mga bagay sa sanlibutan. Pag busog ka na, siyempre, wala ka ng gana ng mga salita ng Diyos. Yan po inatake ang Panginoong Kristo. Ano sabi ng diablo? Kung ikaw, you are the Son of God, gawin mo itong bato na tinapay. Amen? Bibiro mo yan? Oo. Pero mga batid, pwede gawin ng Diyos yan ang bato na maging tinapay. Amen? Pwede yan. Oo. At ibato niya kay Satanas. Amen? Pwede nila gawing bato ng Panginoon. Oo. Ilagay niya sa bowl, sa bote, ang tinapay at ibato kay Satanas. Pwede gawin ng Diyos yan. Amen? Yan, kapatid. Pero Jesus, He chose not to use His divine power to satisfy His natural desire for food. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya yan gawing tinapay ang bato. Ipakita kay Satanas. Ikita ko yan Satanas, ha? Ako Diyos, gawin ko tong bato at ibato ko sa mukha mo. Pero hindi ginawa ng Diyos yan. Kalmante lang ang Diyos. Sabi niya, Satanas, a man shall not live by bread alone. Kasi ang Panginoong Kristo ay sa katawang lupa. A man shall not live by bread alone. Ang sabi niya, and Jesus answered, it is written. Ano yung written? The written Word of God. Praise God. We have the Bible written, the Word of God. Ang tayo sa panahon na tayo ay walang bread. Batuhin natin si Satanas ng salita ng Diyos. The written Word of God, the Bible, King
James Bible, man shall not live by bread alone. Pag wala kang bread, pag wala kang pera, pag wala kang material na mga bagay, ang sabihin natin, it is written, I have written the Word of God. Mayroon akong salita ng Diyos sa taas. Amen? Oo. Pag nangailangan ka ng bread, pag wala kang salita ng Diyos, pagtapos hawak mo, marami kang bread, naku po, pwede ko kaya bawasan ng bread nito. Oo. Kailangan ko eh. Oo. Kupitin ko kaya itong bread na ito. Oo. Pero mga kapatid, pag ikaw may salita ng Diyos, ang sagot natin, a man shall not live by bread alone. Mayroon akong Diyos na kaya niyang i-provide ang aking pangangailangan. He is a Jehovah Jireh. He is a God provider. No? Hindi ko na kailangan mag-tempt sa mga bagay, material na mga bagay. Mayroon akong Diyos na kaya niyang i-provide ang aking pangailangan ng aking pamilya. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory. I have a rich God. Ang Diyos ko mayaman. Hagay 2:8. Sa Kanya ang ginto at pilak. Sa Kanya ang pera. He owns everything. In Psalm 24 verse 1. Nang sabi ng Psalm 24 verse 1, Hagay 2:8, silver is mine, gold is mine. 24 verse 1, the earth is of the Lord. Akin ang mundong ito. Lahat ng sa mundo akin. Lahat ng bansa akin. Lahat ng nakatira dyan akin. Yan ang Diyos natin. Itong katiting na pangailangan ko. Kailangan ko ba magkupit? Kailangan ko ba magnakaw para matugunan ang aking pangailangan? Dahil meron akong Diyos na provider of everything. Aba, kapatid, salita ng Diyos lang. Amen. Ang panangga natin to fight against temptation. Oo. Ito lang. Ang sabi ng Ephesians 6:17, God's Word is our sword to use spiritual combat against temptation. Ephesians 6:17. Amen. Ang sabi diyan, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kapatid, nandyan lagi ang tabak natin na salita ng Diyos. Oo. Kaya malaga ang salita ng Diyos. Continue in my word, sabi ng Panginoon. Amen. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano ang sword natin? The Spirit, the Word of God. Lagi yan. Ilagay natin yan. Word of God. Mayroon ka laging Word of God. Study the Word of God. Study to show thyself approved unto God, a workman not needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam mo, pag mayroong mga temptation, alam mo i-divide ang salita ng Diyos. O Satanas, ito ang panangga ko sa iyo. My God shall supply all my needs. Manalangin ako, Lord, give us this day our daily bread. Amen. Ang salita ng Diyos. Yung mga Bible verses na ating binabasa. Yan kaya yung ginagawa ko lagi sa kapulisan. Sir, mga hipi, basa ka ng salita ng Diyos. Mga commander, basa ka ng salita ng Diyos. Napansin ninyo, tuwing makita ko ng pulis, Sir, basa ka ng salita ng Diyos. Basa ka. Kasi marami kang temptation na daanan. At least mayroon kang panangga na salita ng Diyos. Kaya knowing Bible verses is to fight against temptation. Yung mga memory verse natin, kapatid, mga life verse natin is very important, kapatid. That is the way to help us to resist Satan attack, to fight against temptation. Amen. Kaya mas maganda
Memorize the Word of God. If you can memorize the Word of God every week, 1 verse a week, you have 52 verses in 1 year. Think about 52 verses. Yan po ang gamitin mo to attack Satan, the Word of God. Amen. Not only i-memorize mo ang salita ng Diyos. Alam mo ba si Satanas nagme-memorize din? Amen. Ang kaibahan lang nating kapatid, kay Satanas, Satan memorized the Word of God. He knows the Word of God. In Genesis chapter 3, alam niya. Kaya niyang balibaktirin ang salita ng Diyos. Kabisado niya ang salita ng Diyos. But he failed to obey. He failed to apply the Word of God. Yan ang kaibahan ni Satanas. Nag-memorize siya, pero hindi niya sinunod ang salita ng Diyos. Hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos. Dapat i-memorize mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi Satanas, memoryado niya. Marami siyang na-memorize ang salita ng Diyos. Amen? Apply natin ang salita ng Diyos. We need to obey it and apply the Word of God. No. Kasi Satanas, alam mo sa verse 5, Satanas, gusto niya i-discourage ka. The best tool of Satan today to tempt you is the discouragement. Ayun sa verse 5, Matthew chapter 4 verse 5. Ang sabi diyan, then the devil taketh him up into the holy city, seated him on the pinnacle of the temple, and said, If thou the Son of God, cast thyself down, and it is written, He shall give his angels charge concerning thee, in their hands shall bear thee up, and any time thou dost thy foot against a stone. Sipin mo yung kapatid, no? Sabi ng nasita na sa ating Panginoon. Oo. Akyat ka dyan sa taas ng templong yan, pinakatuktok, at tumalon ka. Saluin ka ng iyong mga anghel kung ikaw ay totoong Diyos. Sipin mo yung kapatid. Yan ang gusto ni Satanas ngayon. Sabi ko nga, discouragement is the best tool of Satan. Bakit? Kasi marami ngayong mga tao, maraming kabataan ngayon nagsisuicide. Bakit? Sila ay discouraged. Maraming estudyante ngayon nagsisuicide. Why? Discouraged sa module. Amen. Kaya mga teacher, sige, ipasa nyo na lang mga estudyante kahit walang module. Amen. Kaysa magtumalon yan. Amen. Kaya may problema mga estudyante ngayon. Don't be discouraged. Amen. Kung hindi kayo makapasa, don't be discouraged. Hindi ka ba maka-apply ngayon ng trabaho? Amen. Wala ka bang ma-applyan? Kahit tapos ka na. Amen. Don't be discouraged. Feeling mo wala ka ng pag-asa. Feeling mo wala nagmamahal sa'yo. Feeling mo wala nang bumapansin sa'yo. Huwag kang ma-discourage. Amen. Yan ang gusto ng diablo. I-discourage ka. When you are discouraged, continue in the Word of God. Continue reading the Word of God. Continue listening to the preaching of the Word of God. Magbasa ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Satan temptation are real today. Totoo po ang diablo. Alam mo ang sabi ng diablo? At Satanas pa, Satan wants to offer you. In verse 8, chapter 4, verse 8. Malapit tayo matapos. Again, the devil took him to the exceeding mountain and showing him in all the kingdoms of the world and glory of them. Sabi niya in verse 9, all these things I will give thee if thou wilt fall down and worship me. Yan Satanas kapatid. Ititempt ka. Sabi niya, ibibigay ko ang mga lahat ng mga bagay na ito sa mundong ito. Mag-worship ka lang sa akin. Satan tempt us by offering something para hindi ka makasimba. Mag-offer yan ng Sunday, doble ang bayad para hindi ka maka-attend ng service, para hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos. May pera ka pero wala kang salita ng Diyos kapatid. Yan po Satanas. O-offeran ka.
ng mga bagay sa mundong ito. Kapalit ng espiritual ng mga bagay. Huwag mong ipalit ang salita ng Diyos sa material ng mga bagay. Dahil yan ang kailangan natin to fight against tribulation, to fight against temptation. Kasi Satanas, kapatid, ititempt ka para ano? Satan wants to tempt us. Anong gusto niya? He wants us to destroy. Amen. Gusto niya ikaw sirain. John chapter 10 verse 10. Oh. Kaya dalawang ano lang tayo dito lang. Tapusin ko na lang. Anong sabi niya? John chapter 10. He wants to destroy you. The thief cometh, Satanas, but to steal. Nakawin niya ang oras mo. Patayin niya, kapatid, ang relasyon mo sa Panginoon. Patayin niya ang relasyon sa iyong pamilya. To destroy. Sirain ka, mga kapatid. Yan ang diablo. To tempt you, to destroy you. Kaya nga sabi ko, pag wala ka sa simbahan, wala kang salita ng Diyos. One day, masisira ka. Masira ang buhay mo, masira ang pamilya mo, masira ang anak mo, kapatid. Mark my words. Pag wala ka sa church, wala kang salita ng Diyos, naku po, Satan will destroy your life. Amen. Sisirain niya. Oh. Sa ngayon, hindi pa makita. Pero one day, makita mo, nako, sayang, sira ang pamilya mo. Marami kang pera, pero sira ang pamilya is nothing. Amen? Ano pa? Satan wants to devour your life. Ang sabi ng 2 Peter, 1 Peter 5:8. For the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kapatid, ang mga Kristiyano, hinahanap ng diablo. Ito ang hinahanap niya. Ang mga Kristiyano na wala ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kung ikaw, wala ang salita ng Diyos, ikaw sa subject ni Satanas, nasirain ka to devour your life, to devour your family. Amen. At ikaw ay kanyang dayain. Kaya marami ngayon nadaya ni Satanas. Bakit? Walang salita ng Diyos. Amen. Ang pangdaraya ni Satanas, magmula pa yan sa Genesis chapter 3. Ang sabi ng Genesis chapter 3 and 4, inoperan ng diablo si Eva ng pride. Pag kinain mo ito, maging Diyos ka. Hindi ka mamamatay. And the serpent said unto a woman, ye shall not surely die. Walang mangyari sa iyo. Oo. Makaating ka pa rin sa simbahan. Oo. Basta kainin mo lang yan. Oo. Makaating ka ng simbahan. Makabalik ka para sa simbahan. Iyon. No? For God doth know the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and shall be as God. Yun, pride na. Alam mo ba, pag kinain mo yan, maging Diyos ka. No? Maging matalino ka pa. Ganon si Satanas, kapatid. He will tempt you, kapatid, to deceive you with pride, kapatid. Hanggang ikaw ay bumagsak. Amen. Yan po. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Para ano? To fight against what? Tribulation. Makalampasan natin ng mga tribulation. Ano pa? To fight against temptation. Oo. Ilatag ko na lang number 3. To find the right direction. Yan ang salita ng Diyos. Ituro ka sa tamang daan. Ang Joshua 1:8, the book of the law shall not depart out of thy mouth, para maging tagumpay ka sa buhay Kristiyano. Ang salita ng Diyos palagi sa iyo. Joshua 1:8. Kaya nga, huwag ka nang, thou shalt not depart. Amen? Out of thy mouth shall make thy way prosperous. Have good success. Gusto mong makita ang tamang direksyon patungo sa tagumpay? Salita ng Diyos. Yan lang tagumpay.
Salita ng Diyos lang. Para maging tagumpay ka sa iyong negosyo, maging tagumpay ka sa iyong pamilya, maging tagumpay ka sa iyong financial. Salita ng Diyos lang. Yan o, success. Ito po ang kumpas natin. Salita ng Diyos para hindi ka maligaw. Proverbs 14:12. Proverbs 14:12. Bilisan natin, hindi ko natapusin to. Ibibigay ko na lang last point. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ito. Diyan, Proverbs 14:12. There is a way which seemeth right to a man, but the end thereof are the ways of death. Sipin mo yan. Sa tingin natin, parang tama. Ano? Pero pag wala kang salita ng Diyos, may tama ka, kapatid. Ang katapusan niyan, naku po, kamatayan. Huwag nang humantong tayo sa katapusan na. Matapos na ang grace period ng Panginoon. Bumalik ka na sa salita ng Diyos. Baka sa tingin mo, tama itong ginagawa ko, nakakatulong ito. Oo. Ino-offering kong iba nito. Pero the end is the ways of death. Mamatay ka. Amen. Wala nang pag-asa. Amen. Kaya anong gagawin natin? Continue in the Word of God. Ito po ang magdidirect sa buhay natin. Ang salita ng Diyos. Joshua 1:8. Oo. Nawa, para hindi ka malito. Makita mo ang tama. Alam mo ang tamang daan patungo sa buhay. At alam mo rin ang daan patungo sa kamatayan. Minsan, pag wala kang salita ng Diyos, hindi mo alam, kamatayan na palang punta mo. No? Sabi na, hindi naman ako natakot mamatay. Subukan mo lang, kapatid. Kung hindi ka mamatay, matay agad. Amen. Maghihirap ka pa. Marami ka pang pahirapan bago matay. Yan ang delikado. Kaya mga kapatid, para maging maliwanag ating daan, salita ng Diyos, kapatid, ang kailangan. Psalm 119 verse 105. Yan po ang last verse natin. Thy word is a lamp unto my feet. Yan ang liwanag. Salita ng Diyos para hindi ka matisod, hindi ka maligaw. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp. Yan ang lampara natin, kapatid, sa panahong ito. A light unto my path. Maganda, may liwanag ka lagi, kapatid. Ang salita ng Diyos. Oo. Makita mo ang kalooban ng Diyos, kapatid. Salita ng Diyos. Ituro ka sa tamang daan, kapatid. Daan patungo sa success, kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, no, pag lagi ka umatin ng salita ng Diyos, ito po, makarinig ka lagi ng counsel. Ang sabi ng Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Hindi ka maligaw sa mga ungodly. Mamuhay ka ng masaya. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. The best counsel, the best counselor is no other than the Word of God. Amen. Kaya lagi kang, every time you come to our service, you hear the counsel from the Word of God. Hindi ka maliligaw sa iyong buhay, kapatid. To find right direction. Gusto mo tamang direksyon ng buhay mo? Continue ka lang, kapatid, sa salita ng Diyos. Huwag ka maiwalay sa simbahan na kung saan may nangangaral pa ng salita ng Diyos. Pag wala na nangangaral dito, maghanap ka na ng simbahan na may nangangaral para makarinig ka, para hindi ka maligaw. Dahil ang simbahan ito, gusto ng simbahan ito, makita mo ang tamang direksyon ng iyong buhay. Pag wala kang salita ng Diyos, sigurado yan, kapatid, ang iyong patunguhan, kamatayan. Amen. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos, thank you, God, for a great message this morning. Thank you, God, na kailangan namin magpatuloy sa inyong mga salita kasi mayroong kapigatian to fight against tribulation in this world, to fight against temptation. Maraming temptation sa aming buhay. Naranasan namin, naharap namin sa butang ito every day in our life. Mayroong temptation, pinapaligiran kami ng mga temptation. Pero salamat ang salita ng Diyos, makita namin to find right direction. Habang tinutugtog at panyaya, if the Lord speak to us through this message, why not come in the altar and come to the Lord? Lord,
Tulungan mo ko, O Diyos, na lagi akong hungry sa inyong mga salita. Lagi akong nakauhaw at nagugutom ng salita ng Diyos. Lagi ako excited sa salita ng Diyos dahil kailangan ko ang salita ng Diyos sa panahon ito ng kabigatian, sa panahon na ito ng mga tukso ng sanlibutan, sa panahon na ito nakakita ako ng tamang direksyon sa aking buhay, para sa aking pamilya, sa aking mga finances. Kailangan ko ng direksyon, tamang direksyon ng salita ng Diyos. The Word of God will lead us to the right direction. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. If the Lord speak to you through this message, through His Word, why not come in the altar? No? Sige po, huwag kang maiwalay sa salita ng Diyos. Commit to the Lord. Lord, habang ako'y nabubuhay, huwag kong kaligtaan. Huwag akong maiwalay sa salita ng Diyos. Huwag akong maiwalay sa simbahan na kung saan may nangangaral pa ng salita ng Diyos. Lagi mo akong i-revive, Panginoon, sa inyong mga salita. Ligyan mo ko lagi ng pagkagutom, pagkauhaw, excitement, lagi sa inyong mga salita. Sige po, just kneel down to God. Come to the Lord and make commitment to the Lord. Na huwag kang maiwalay sa salita ng Diyos. Kailangan natin lagi ang salita ng Diyos. Sige po, just kneel down to God. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God for your great message. Thank you Holy Spirit for the power that bestowed upon the servant this morning. Thank you for the brethren who come to you making commitment, O God, na huwag kaming mahiwalay sa inyong mga salita. Thank you God. I bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise God. Nag-overtime na tayo konti. Praise God. I hope na kayo ay nabusog ng salita ng Diyos. Amen. Yan, di bali tayo magugutom physically, kakain tayo mamaya busog. Mas maganda busog tayo lagi ng salita ng Diyos. Amen. Alright, salamat sa Panginoon. Are you happy this morning? Amen. Okay, tawagin na po natin ating answer at let us have a worship through our offering to the Lord. Sa aming mga naka-live stream, thank you for sending your offering to our in your convenience. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa mensahe at tunay nga po Panginoon na kailangan po namin ang inyong pong mga salita sa aming pong buhay. At salamat din po Panginoon sa muling pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ang aming pong mga tithes and offering. Dalangin po namin, Panginoon, na itama niyo po ang aming pong puso, aming pong motibo, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. At bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts at tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito.
Pagpalain niyo po ang salapi na malilikom na gamit sa ikalalago na inyo pong ministry at kayo po muli ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa, sa bawat nagkakaloob, at muli humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless. Sige. Amen. Praise the Lord, no? And tayo natutuwa, kasama natin pala si Sister Rowie. Amen. Sa Leyte, no? Na kasama natin ngayon sa live stream. Pagpera natin si Sister Rowie na makabalik na rito. Amen. Na makatawid na. Amen. Yan po ang prayer natin, makarating si Sister Rowie. Amen. Lalong madaling panahon. Amen. And salamat din, kasama natin si Bo Lloyd, no? Sa ating worship service today. Amen. Pagpipo natin ang kanyang biyahe, no? Okay, salamat po sa Diyos. I hope you enjoy our service today. At tayo umawit sa Panginoon bago ating closing. Ano? Si Brother Kevin, no? Kailan pa ang kanyang alis? Sa Tuesday, pagpilit sa Brother Kevin, kasama natin ngayon sa live stream. Pagpilit sa Brother Kevin, ang safe travel nila sa pagbalik sa kanilang trabaho, no? Sila po ay mga seaman, no? Pagpray po natin sila that God will protect them, no? Hanggang matapos ang kanilang kontrata. Kaya kailangan nila na ang ating samahan natin sila sa panalangin. Yan lang po ang protection nila, kapatid, ang ating mga panalangin. Tawagin na po natin ating song leader at ating closing, bago ating closing prayer. Amen. Buksan po natin ang ating hymnal book sa hymnal 46. Hymnal number 46, ang salita ng buhay sa Tagalog po. Tagalog song, ang salita ng Amen. On the first verse, all together, sing. Nais kong laging ang salita ng buhay, ang Diyos ay makaniig
salamat po sa mensahe muli nating napahinggan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray po. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na patuloy niyo pong ginagamit upang ibahagi at ipangaral ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa revival, Panginoon, mula sa inyong salita. At naman po ang kasalanan ang nakita niyo po sa aming puso. Kami po lumalapit, Panginoon, humihingi ng kapatawaran. Ano man po mga dapat itama, Panginoon, sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na muli ay itama niyo po kami, Panginoon. And Lord, we pray, ingatan niyo po ang pansamantalang ang aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. At ibalik niyo po kami mamaya, Panginoon, sa aming gabi na pananambahan. At muli ay sama-sama kaming sambahin po kayo, purihin at nuwalatin ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na kasama po namin ngayong tanghali, ngayong umaga, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa na nakapakinig, Panginoon. Patawad mo rin sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. God bless po sa bawat isa. Wala po munang lalabas po, no? At hintayin po natin na makarating po ang ating sasakyan para hindi po tayo naka-spread sa labas.